Unang beses niyang tatapak sa loob ng bahay ni na Lola Belen. Maganda ang bahay nito, maluwang at magaganda ang mga disenyo. Umupo muna ho kayo rito, sir, tatawagin ko lang si ma'am. Iniwan kami ng matanda at umakyat ito sa hagdan. Daddy, mag-isa lang ba si Ate Berna dito sa bahay niya? Tanong ni Janella na nakatingin sa mga pictures na nasa sala. Naroon din ang mga lumang pictures ng pamilya Vasquez. May kasama siya rito, hindi siya nag-iisa, nakangiti niyang sagot, pero ang totoo, naiinis siya sa hindi niya malamang dahilan. Bakit ba gustong-gusto mo na makipaglaro kay Berna? I don't know, para kasing kamukha niya si mommy, maganda kasi siya tulad ko. Tumawa siya sa sinabi nito, pinuri ng anak niya ang sarili nito tulad ng ginawa ni Berna noong unang beses niya itong makausap. Pero ang kamukha nito, si Rebecca, kaya hindi siya sigurado. Hindi niya makita na may hawig ito sa namayapan niyang asawa. Sa tingin niya gusto lang talaga ni Janella na magkaroon ng isang mommy. At iyon ang bagay na hindi niya kayang ibigay dito. Bumaba ng hagdan si Berna. Tama si Manang Gloria, naroon sina Sandro at ang anak nitong si Janella. Wala siyang ayos, ipinusod lamang niya ang kanyang buhok na hindi pa niya nasusuklay, dahil wala siyang tulog magdamag. Namumugto rin ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Nakasuot siya ng plain white t-shirt at shorty short. Nilapitan niya ang mga ito, sinadya niyang iwasan ang tingin ni Sandro sa kanya. Agad siyang niyakap ni Janella sa bewang niya. Kinarga niya ang bata at hinalikan sa pisngi. Malapit ang loob niya kay Janella at pakiramdam niya pati rin ito. Hello, Ate Berna, nakangiting bati nito sa kanya. What brought you here, little angel? Nakangiti niyang tanong. Gusto po kitang makalaro. Ibinaba niya ito at umupo na sa sofa. Nakatingin sa kanya si Sandro pero hindi niya ito pinansin. Pinigyan sila ng maiinom na mango juice ni Manang Gloria. At saka ito umalis pagkapatong nun sa lamesita. Susunduin ko siya mamayang hapon dahil may business pa akong pupuntahan ngayong araw. Tumayo na ito pagkasabi nun. Daddy, galit ka ba kay Ate Berna? Tanong ni Janella. Tumikim siya at wala sa sariling tumingin dito. Kasi mukhang umiyak si Ate Berna dahil sa'yo Daddy, hindi kayo bati. Galit na sabi pa nito. Nanlaki ang mata ni Sandro sa inasal ng anak nito. Mahina siyang tumawa sa naging reaksyon ni Sandro. Hindi ako umiyak dahil sa daddy mo, little angel. Umiyak ako kasi may monster kagabi at natakot ako sa kanya. Tumingin siya kay Sandro. He's a bad monster. Ibinalik niya ang tingin kay Janella. Lumapit si Sandro sa anak nito. Of course not, anak. Hindi kasi kami friend ni Ate Berna mo, pero hindi ko siya pinaiyak dahil bad iyon. Tumingin ito sa kanya. Pinalingan siya nito at sinenyasan kung pwede silang mag-usap ng malayo kay Janella. Ikaw muna ang bahala kay Janella. Gusto talaga niyang magpunta rito para makipaglaro sa'yo, kung ako lang ang masusunod ayoko sana pero mapilit siya, kaya wala akong magawa. Tumango siya at ngumiti rito. Para kay Janella. Sandali lang. Pidgel nito sa kanya ng akma siyang tatalikod dito. May sasabihin ka pa? Kunot noong tanong niya. Iyong lalaki kagabi. Hinarap niya muli ito. Si Darwin. Mahinang tawa ang ipinukul niya rito. Kilala mo ba siya? Balik tanong niya. Umiling ito. No, siya ba yung sinasabi mong ex ko? Putol niya sa sinasabi nito. At muling iniwas ang tingin dito. Hindi niya gustong pag-usapan ang tungkol kay Darwin dahil masasaktan lang siya. Okay, babalik na lang ako mamayang hapon. Hindi na ito nag-usisa pa. Inihatid niya ito ng tingin. At nang makaalis ito ay pinuntahan niya si Janella na nakangiti habang hinihintay siyang lumapit. Ano ang lalaruin natin, little angel? Magiliw niyang tanong. I don't know, sagot ng bata na tila nag-isip pa. Kung ganoon tuturuan na lang kitang mag-paint, nakangiting inilahad niya ang kamay sa harapan nito. Sumama sa kanya ang bata sa bodega kung saan naroon ang paintings na ginawa niya kahapon. Ito ang pinagkaabalahan niya para maalis sa isipan niya si Sandro, ngunit hindi nangyari dahil mayroong batang paslit na gustong makipagkaibigan sa kanya. Masaya silang nagpinta, narumihan ang mukha nito at ang buo nitong kasuotan. Halos maubos ang mga pintura niya dahil sa paglalaro nito,
Doon na rin sila sa bodega kumain ng tanghalian. Ipinalinis niya kay Manong Nestor ang bodega para gawin niyang workplace niya. Nasa likurang bahagi lamang ito ng mansyon. Naroon ang mga pictures niya na nakaipit isa-isa sa string. At kapag gabi ay sinisindihan niya ang mga LED lights na ikinabit niya. Sa pagpipaint niya nakakalimutan niya ang mga problema niya sa buhay. May folding bed ang loob ng bodega at mga upuang kawayan na ipinagawa niya sa mga tauhan nila sa hasyenda. Sariwa ang hangin na pumapasok dahil may malaking bintana ang bodega, na nilagyan na lamang niya ng sunflower plastic curtains. Ate Berna, nasaan po ang Lola Belen mo? Tanong ni Janela habang kondong niya ito. May inaasikasong negosyo sa kabilang bayan. Baka kasama siya ng daddy mo. Ginulo niya ang buhok ng bata. Mabait ba ang daddy mo? I mean mabait ba siya sa'yo? Kanda utal-otal niyang tanong. Yes, lahat ginagawa po ni daddy para sa kinabukasan ko, at laging sinasabi ni daddy na mahal niya ako. Niyakap niya ito. Alam mo dapat mahalin mo ang daddy mo. Ate Berna, bakit hindi na lang po ikaw ang maging mommy ko? Diretsyong tanong nito sa kanya at nakatingala pa. Naubos siya sa sinabi nito. Ikaw talagang bata ka. Kiniliti niya ito at malakas itong tumawa sa ginawa niya. Nagkwentuhan pa sila hanggang sa mapagod na ito at nakatulog sa kondongan niya. Pag-iisipan ko kung magiging mommy mo ako, nakangisi niyang sambit dito habang natutulog ito. Malapad ang ngiti ni Sandro habang patungo siya sa mansyon ng mga Vasquez. Susunduan niya si Janela roon, at makikita niyang muli si Berna. Gusto niyang tanungin kung bakit namumugto ang mga mata nito pero nahihiya siya. Wala siyang karapatang usisin ang personal na buhay nito, lalo na at hindi naman ito nagsasabi sa kanya. Isa pa, hindi na nga pala sila magkaibigan ni Berna. Itinuon niya ang sarili sa pagmamaneho habang nakikinig ng mga rock songs. Malapit na siya sa mansyon nang biglang tumunog ang cellphone niya. Ikinonekta niya sa Bluetooth earphone niya. Hello, sino ito? Hindi kasi pamilyar sa kanya ang number dahil unregistered ito. Hindi nagsalita ang nasa kabilang linya, hello, ulit niya ngunit wala pa rin, hanggang sa puputulan na niya ang tawag ng magsalita ang nasa kabilang linya. Si Sandro Villamor ba ito? Tanong ng isang babae, sino ka ba? Walang emosyon niyang tanong. May kailangan kang malaman kung sino ang nakapatay sa asawa mo. Natigilan si Sandro. Bigla niyang inapakan ang preno at itinigil ang sasakyan sa tabi. Sino ang batang yun? Malakas niyang tanong pero bigla na lang ibinaba nito ang kabilang linya. Nang mamatay si Rebecca sa aksidente, ay hindi na inalam pa ni Sandro ang pangalan ng bata at kung taga saan ito. Ang kanyang mama lamang ang nakausap ng mga ito, dahil noong panahong iyon ay wala siya sa kanyang sarili. At ang sarili niya ang kanyang sinisi sa lahat ng iyon. Nagpasya siyang kontakin si Orlan, ang kaibigan niyang investigator na nagtatrabaho sa NBI. Pare, kumusta? Tanong ng nasa kabilang linya. Si Orlan, ang ninong ni Janela. May number akong ipapasa sayo. Alamin mo nga pare kung sino. May nabanggit siya tungkol sa bata na nakabangga sa amin ni Rebecca. Okay, sige pare. Bakit gusto mo bang panagutin ang batang yun? Siguro ngayon dalaga na ang batang yun. Ano bang balak mo sa bata pare? Wala naman, gusto ko lang malaman kung sino ang batang yun. It's almost 7 years, pare. At parang kahapon lang ang lahat, malungkot niyang sambit. At tumingin sa labas ng bintana ng kotse. Labas tayo minsan pare, at huwag mong kalimutan si Madison, tumawa ito. Langya, okay sige, magkita tayo this weekend pare. Okay, ibinaba na niya ang tawag mula rito at sinulyapan ang sarili sa salamin. Tinignan niya ang sariling itsura sa salamin ng sasakyan niya. Magugulat si Berna kapag nakita siya nitong gwapo na ulit tingnan, nagpagupit na siya ng buhok at clean cut yun, pinatanggal na rin niya ang bigote niya, tsaka siya nagpa-total facial cleaning sa kaibigan niyang bakla na si Denita, best friend ni Rebecca. Pinatakbo niyang muli ang sasakyan niya at nakarating na sa mansyon ni Berna. Nadaanan pa niya ang mga trabahador ng mga ito na naglalagay ng mga kaing-kaing na mangga sa kariton na may kalabaw, patungo sa bodega niya na ilang metro lamang ang layo mula rito. Sinipat niya ang relong pambisig niya, 5:00 na ng hapon.
Hindi na niya ipinasok ang sasakyan niya sa gate dahil nagmamadali rin siyang umuwi. May ipapakilala pa kasing bisita si Manong Tasyo sa kanya, pamangkin daw nito galing Manila. Pagpasok niya sa loob ng mansyon ay wala naman doon sina Berna at Janela, naroon si Manang Gloria, sinalubong siya nito. Susunduin ko ho sana si Janela, Manang, paliwanag niya rito. Nasa bodega sila ni Ma'am Berna, sir, sagot nito sa kanya. Sige ho, salamat, kunot noong tinungo niya ang bodega na nasa likuran ng mansyon. Ano kayang ginagawa ng dalawa roon? Abala si Berna sa pagtuturo ng mathematics kay Janela, kakatapos lamang nilang maligaw ang dalawa, ay agad na muli siyang inaya nito patungo rito sa bodega. Ipinasuot niya kay Janela ang luma niyang bestida noong bata pa siya, bagay naman ang kulay na pula rito. Dahil maputi ito at medyo may pagka-chubby, basa pa ang buhok niya at mahabang t-shirt na black lamang ang suot niya, wala siyang bra kaya bakat ang malusog niyang dibdib. Ang 3 plus 8 ay equals 11, isinulat niya sa papel ang equal sign habang nakikinig naman ito sa paliwanag niya. Ate Berna, bakit subtraction ang sign? Tak ang tanong nito. Humagalpak siya ng tawa rito, at ginulo ang buhok ni Janela. Ganito ang sign ng equal kasi 11 ang sagot, isinulat niya sa papel iyon at binilugan ang parehong number. I get it, ngumiti ito at sinagutan ang mga examples na ginawa niya. Ate Berna, what if ligawan ka ni Daddy? Napaubo siya sa sinabi nito, hindi mangyayari yun, Janela, dahil mahal na mahal ng daddy mo ang mommy mo at ikaw syempre, pinisil niya ang ilong nito. At sino naman po ang mahal mo ate, iyong lalaki po ba na nakita namin ni Daddy sa labas ng bahay ninyo? Janela, mula sa pintuan ay tinawag ni Sandro ang anak nito. Tumayo siya at iniligpit ang mga gamit, nakatingin ito sa kanya, napansin niya ang bagong itsura nito, mas lalo itong naging hot sa paningin niya. Nakagat tuloy niya ang ibabang lobby habang nakatingin dito. Nakatingin din ito sa itsura niya mula ulo hanggang paa. Nilapitan ni Janela ang daddy nito. Daddy, you know what? Teacher po pala si Ate Berna, at mahilig siyang mag-paint. Sinabi ni Lola Chedeng, magaling din mag-paint si mommy. Mas magaling ang mommy mo sa kahit na sino anak, tumingin ito sa kanya. Binihisan ko nga pala siya kasi nadumihan siya nung nag-paint kami. Ipapadala ko na lang kay Manang Gloria ang damit ni Janela bukas. By the way, ito nga pala yung ipininta niya. Kinuha niya mula sa lamesa ang kwadro, at saka ibinigay iyon kay Sandro. I made it, Daddy, this is you, Mom and me, Ate Berna helps me to do this, masayang sabi nito. This is beautiful, anak, lumuhad si Sandro at niyakap ang anak nito. Kinuha niya ang kamera niya at agad na kinuhanan ang mga ito ng litrato, nagtaka si Sandro sa ginawa niya. Dapat lahat ng magagandang memories kailangang isave, nakangiting sabi niya rito. Inihinto ni Darwin ang kanyang kotse sa isang mansion, 8 kilometro ang layo sa mansion ni Berna, ito ang hasyenda ng mga Villamor. Minabuti niyang dalawin ang kanyang tito Tasyo bago siya lumuwas ng bayan. Naisipan niyang manatili muna rito sa probinsya habang sinusuyo niya si Berna, at lahat gagawin niya mahalin lamang muli siya nito. Bumusina siya ng 3 beses hanggang sa lumabas ang isang kasambahay. Ibinaba niya ang windshield ng bintana ng kotse niya at naghintay na lapitan siya nito. Naka-apron pa ito. Marahil nagluluto ito ng mga oras na yon. Sino ho sila? Malakas na tanong nito nang makalapit, hindi pa siya nito pinagbuksan ng gate. Bumababa siya sa kotse niya at linapitan ito. Magandang hapon ho, nariyan po ba si Tito Tasyo? Ako ho si Darwin Tolentino, pamangkin niya. Ibinukas nito ang gate, wala siya ho. Inutusan kong mamili sa bayan, ako nga pala si Rosing, asawa niya, inilahad nito ang kamay at tinanggap naman niya yon. Kayo ho pala ang asawa ni Tito, pakisabi na lang na pinuntahan ko siya rito. Kinuha niya ang isang calling card na nasa wallet niya, tawagan na lang ho niya ako kapag dumating siya, tutuloy na po ako, salamat. Kinuha iyon ng matanda, nagtataka siya kung bakit hindi binanggit ni Tito Tasyo ang tungkol sa ikalawang asawa nito. At kung bakit ito nagtitiyagang maging isang katiwala, samantalang may negosyo naman ito sa Manila na ngayon ay inaasikaso na ng kanyang tita roon. Tanging siya lang ang nakakaalam sa nangyayari sa kanyang tito, dahil nagtitiwala ito sa kanya.
Pumasok si Darwin sa kanyang kotse at pinatakbong muli yon, bakas sa mukha ng matanda ang pagkagulat sa sinabi niya, hindi niya intensyong sirain ang relasyon ng dalawa. Kailangan niyang makausap ang Tito Tasio niya upang malinawan. Inihatid ni Berna sina Sandro at Janela sa bakana ng gate nila, kahit na tanging panty lang ang suot niyang pang-ibaba, hindi naman halata dahil hanggang kalahati ng hita niya ang haba ng t-shirt na suot niya. Naunang sumakay si Janela sa kotse ni Sandro bago siya lapitan nito. Salamat sa ginawa mo sa anak ko, I appreciate it. Seryoso itong tumingin sa kanya, if you need someone to be with, just call me. Kinuha nito ang calling card sa wallet nito. Tinanggap niya iyon kahit wala naman siyang balak na kontakin ito, hindi pa rin naman sila magkasundo nito. Bakit niya aabalahin ang sarili niya sa makong na ito? Pumasok na rin ito sa kotse nito at saka pinaandar ang makina niyon. Kinamayan niya si Janela na malapad ang pagkakangiti sa kanya. Inihatid niya ng tingin ang papalayong kotse ng mga ito. Nagpasya siyang pumasok na sa loob, pero may tumigil na kotse sa harapan niya kaya tiningnan niya kung sino. Bumaba ng kotse ang isang lalaki, naka-leather coat ito, black pants at leather na sapatos, may hawak itong basket na may lamang mga prutas. Hi, bati nito habang lumalapit sa kanya, kilala niya kung sino ito, ginantihan niya ito ng ngiti. Gabriel, bakit ka napadalaw? Tak ang tanong niya, napatingin pa siya sa sarili dahil bigla niyang naalala ang ayos niya. Galing ako sa Bulacan, naisipan kong idaan ang mga ito rito sa bahay mo, anyway just want to see you, tumingin ito sa mukha niya. Here, pasalubong ko, nginitian siya nito ng malapad. Gusto mo bang pumasok sa loob? Thanks for this. Itinaas niya ang hawak na basket na puno magprutas. Aalis na rin ako, Berna, gusto lang talaga kitang makita, seryoso itong nagsalita, I miss you. Napalunok siya, miss agad. Hindi pa naman niya ito lubusang kilala. Isa pa pangalan pa lang ang alam niya rito. Malay ba niya kung masamang tao pala ito? Napaatras siya dahil humakbang ito palapit sa kanya. Gabriel, salamat ulit ha. Sige, papasok na ako sa loob baka hinahanap na ako ni Lola. Tumawa ito ng mahina, natatakot ka ba sa akin? You're acting weird. Nakangisi nitong sambit habang nakatingin sa mukha niya. Sinabi mo kasi na namiss mo ako. Nagulat lang ako, namula siya sa harapan nito, muntik pa niyang mabitawan ang hawak niyang basket. Oh, I'm sorry, nagkamot ito ng ulo, ganyan kasi ako sa mga taong kilala ko. Huwag kang matakot sa akin, gwapo lang, biro pa nito. Sorry, nahiya tuloy siya sa inasal niya rito. Bago ko makalimutan, may opening akong isang resto bar sa bayan, sana makapunta ka, invite your friends too. Ibinigay nito ang isang card, Happy Tommy, ang pangalan ng resto bar nito. Thanks for this. Malapad ang ngiting aniya, see you this Friday evening, komandat pa ito bago siya talikuran. Pumasok tuloy sa isip niya si Sandro. Ano kaya kung magpasama siya rito, tutal may kasalanan pa ito sa kanya. Ma'am Madison, tumawag na ho si Sir Gabriel. Malakas na balita ni Lita habang humahanggos ito palapit sa kinaroroon niya. Nasa swimming pool siya at abala sa paglalangoy, umahan siya sandali at kinuha ang towel sa may upuan. Anong sinabi, Manang? Mataray niyang tanong sa kanyang katulong. Hindi raw ho siya rito sa bahay tutuloy, may importante raw siyang dapat asikasuhin sa bayan, humihingal na sagot nito. Umiling-iling siya, hindi talaga niya maasahan ang kapatid niyang bunso sa negosyo nila. Hindi tuloy niya alam kung paano ipapaliwanag sa daddy niya ang lahat. Like the old days, okay sige Manang salamat, si Sandro ba tumawag na mataray niyang tanong. Umiling ang matanda, sinenyasan niya itong umalis na sa harapan niya dahil naiinis na siya, umupo siya sa upuan at uminom ng tubig para mabawasan ang tensyong nararamdaman. Isang linggo na siyang iniiwasan ni Sandro, palagi itong busy sa anak nito at sa trabaho, at sa hasyenda nito na iniingatan dahil sa asawang hindi nito makalimutan. Matagal nang patay si Rebecca pero hindi pa rin ito makalimutan, lahat ginawa na niya para lang dito pero hindi pa rin siya nito magawang mahalin. Isa siyang anak mayaman pero mas ginusto niyang maging secretary ni Sandro for 2 years, at maging kasalo nito sa kama. Pumikit siya ang inalala ang maiinit na sandali nila ni Sandro. Hinawakan niya ang sariling leeg habang marahang hinahaplos iyon pababa sa kanyang malulusog na dibdib.
Umungol siya sa ginagawa habang iniisip si Sandro. Pakiramdam niya sa sabog na siya kaya tumayo siya at muling lamusong sa tubig. Oh, Sandro, bakit mo ba ako iniiwasan?